ang sabi mo, gumawa ng pag-aaral at ang kinuwenta ninyo ay per capita na basurang nililikha. Di ba? Per capita. Opo. Okay. When you say per capita, ang ibig sabihin, bawat tao. Opo. Tama, di ba, Kenneth? Opo. Yes, Opo. okay. So, per capita. Huwag na natin munang isama yung distansya nung paghakot ng basura papunta ron sa San Mateo Landfill. Ha? Ibang usapin yun, contract yun ng inyong basurero. Okay. Per capita. Kung per capita ang kwentada mo, bakit per square meter ang singilan mo? Hindi po. Isa hindi ko po sinasabing to. Isa po 'yun sa naging dahilan. Hindi nga kasi nga, sandali muna Kenneth ha. Yun ang kinakatwiran mo kanina sir, di ba? Per capita ang kwentada, kesyo ganito karaming basura per person. Kung per capita, nasaan yan sa ordinansa? Dito, halimbawa, yun lamang may negosyo na 200 square meters, ha? Pababa. Ang babayaran mo na kaagad ay 15,000 pesos, hindi sa isang taon, per quarter. Hindi ba? So, ano ang logic nito para sabihin mo nga na ang pinagbabasihan ninyo, dalawang bagay, yung per capita at yung haba ng biyahe ng basurero mula sa Manila papunta sa San Mateo? Opo. Go ahead, sir. Katulad po nung sinabi ko, ako po ay hindi po parte ng policy making. Ito po ay ginawa po ng Council ng Manila. Ito po, in-adjust lang po nila yung existing na po na mga category o industry po na nakasaad na po doon sa dating ordinansa. Hindi nga, alam mo Sir Kenneth, naintindihan ko kasi nga, ikaw kasi binigay sa amin ng City Hall. Alam ko, ito kasi gawa ng konseho ninyo at ang naturang ordinansya ay naipasa nito lamang November ng 2025. Okay? Oo. Ang sisti lang, ikaw yung ibinigay sa amin at ikaw ngayon ang dumidepensa nito. yan ang predicament mo, di ba? Paano mo didepensahan yung rate? Ano mathematics mo para halimbawa ito, water refilling station, garbage fee 24,000. Ang dami mga nagpo-post na sa kanila po, hindi mo kikwentahin yan as in per day kasi nga sa kanila, magkano ba lang kinikita? So, ang hinihingi siguro ng paliwanag, bagamat ito po ay ordinansa na, ano mathematics mo para ka maningil sa isang pangkaraniwan lamang na grocery store na ang kanyang sukat ay more or less 100 square meters pababa, sisingilin mo na ng 12,000 times 4. Ano mathematics, ano logic dito? Yung sinasabi ng ating mga tagapakinig, Sir Kenneth. Opo. Kasi po, kaya nga po kami po ay humarap po na nag-provide doon ng mga help desk. Sa sinasabi po namin sa kanila, kung meron po silang tanong, pwede po, kasi po ang kanila pong business permit ay nakabase po kung ano po ang idineklara po nila nung day 1 po na nag-apply po sila. Kung sa tingin po nila na hindi na po sila tugma, doon sa kung saan po sila napapahanay na kategorya, pwede po silang mag-apply po uli ng panibago for next year po para po ma-update po yung kanilang category. Kasi po Manong Ted, ito po isa lang po. Kung ito pong ordinansa ay nagawa po ng maaga-aga. Hindi po siguro po sa akin pong pananaw, hindi po magiging times 1,200. Ito po ay malamang po sa times 400 to 800 lang po. Base po doon sa existing na gastusin po ng siyudad ng Maynila against po doon sa nakokolekta namin. Ito po Manong Ted. Okay. Ito po Sir Manong Ted. Ito po ay sa akin pong pananaw, ito lang po ay pagpapakita po nung disparity po ng amin pong garbage fee collection against po doon sa aming ginagasto. Sa huling lang po yan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast.
mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!